Nasaan sila? Tao lang nila. Nagmay man good. So, saktor. Actually, kana nga, di, mas gusto lang ginit, pero kana, kulang. Kining nagdagan. Ha? Dili ka ba? Kaon na yun? Yeah. Okay, maayong hapon, no, mga amigo o mga amiga. So, magbisaya taron. Today Sunday. Na meron din sa isa na to kabayan, no? Kabayan nga taga Davao, dili mismo sa niya kuan kanang what a small world good kaining panahon na guys kay kita niya atong content o karon na imbitahan ta nga makig-meeting, no? Nakig-meeting siya sa ato para just to ano ba kanang briefing about ining itikan o kining farm. So as you can see na apmi diri karon sa iyang kuan niya mahinabi na to ni karon siya, no? Mahinabi na to siya atong pangutan-on siya yung mga sekreto niya ni kay naaman day siya sa kuan. Tapos siya sa farming karon. So daghan tag matunan ani guys. Tara. So naa si sir. Okay. Hoy ni sir. Okay, pero ang mga tilapia na akuan ang gi-kuan, namo ko tilapia gud pero. Ano po dito? Hina po diya. Ay! Why tilapia? Tanawa. Ito, pasilip ni sir. Oh. Napo ni madagko ng isda. Naapon ka rin. Pa ko 10 kilos na TV 10 kilos siguro. Oo. Silig ng gugis ko. Mau lagi? Kasi unsa ito yung mga apelyido? Lawrence pati yun. Former sa ano no? EBS Ben? Oo. Gwapo sir. Yan na po din mong ano? Para oxygen sa ano. Gikan na ni sir sa mga bulak. Mura siya, saan nga na? Kanang Aquaponics. Oo. Nya ang bagsak ani dito. Oo. Nya gibutang kasula kana dayon ang gisupply ng tubig diri sa mga koy. Kini akong aquarium. Connected na, di ba? Connected Eh, sa ano. Kanang katong diri? Pag magkuha kang tubig diha, ang tubig sa aquarium mo, udagan siya padulong sa fish pond para for 12 pila na ba? 12 years. 12 years, 13 years, wala i-cleaning niya akong aquarium. Kini? Wala na ilimpyo-limpyo. So, kay ano man na siya, na siya biological filter na naka-install. So, Unsa na? na siya, mawagi siya gravel filter, Asang filter na sir? nasa likod. Dito ra po mismo. Oh, ang design na dugin ako nag-i-studio mga 5 years siguro bago na perfect. Tapos 3 layers na filtration, gravel, small gravel, pebbles, then net na 80 meters. So layer na siya. Iya na dito sa sulod. Iyang pa. Diyan lang ka. Pwede Iya na lang diya sakop. na siya. Nga pag kuha ka tubig diri mudaga na dito. Kaya pag CR mag-flush, pag CR ka, nag-flush sa CR, mubawa sa aquarium, mudugang na po siya giyaha. So wala na siya ilabti for how many years ang filter. Kung na limpyo-limpyo. Pila ka po tilapia na? Sa una 30 plus na siya nga kuan na yung mga tilapia na og anak kadagko na ano, pako kita nagpako. Lahi pa tong arwana. Na ako na arawan na sa una namatay na overfeed sa Gwapo kay ba? Sige sir, so mangadto na to sa imuhang farm sa imuhang isdaan, no? So gwapo po to sir kay naman kay ko dito sir, no? Katong mga grade tilapia. So sige, tara. Coastal Road. So punta kami sa ano Fish Run na ito ano dalag fresh water. Punta na kami Coastal Road of Davao City. Ito po ang pinakamagandang road dito sa Davao City. Gated. So dito pasok tayo. Ganda.
Dali lang. Oh. Yan. Yan, ganda. Diba? Nagapa-kuan lang. Bathtub lang, oh. Wow, ganda. Nataron diri sa iyahang mga ornamental fish na iyahang kuan diri, aqua farming. Si Sir, tara. Gwapo ba kapilit ng kapit? Wow. Kung saan na niya, ma'am? Tilapia. Katong red tilapia? Oo. Kuani ka ng for sale ni. Oo, pag nadag ko. Apa dagkoon sa Oo. pila nini ka kuan, ma'am? Pila nini siya ka months, weeks? Ini. Yo, pila kay months gani? May hapon, boss. 3 months, no? Ani ra day technique? Kuan lang kanang pump lang, no? Gwapo, no? At ko saan timahayat? Ni anay asula. Ini asula. Wow. Mo ni hito, ma'am. Oo, nga. Nakuhaan ni. Unsa di kalalom? 1.2 meters. Ha? 1.2 meters. 1.2 Kini meters. 2 meters. Mga pila sold na ni sir. Pod. Kini 13,000. Talaga? Ano nilang siya kagamay? Oh, kay high density. So, mag-boost over ta kay medyo na-mute na namin ang aming lapel. So, high density ang kanyang setup. Ang kanyang, ito, yung hito, yung dalag is, kapasidad nito nasa 3 tons or sa fry ay umabot ng 13,000 na mga dalag, no? And ang maganda, nandito lang sa kanyang pakuran ang ginawa ni Sir. At saka nakapag-harvest na po daw sila ng ilang kilo. Minsan ay 200 kilos, paunti-unti. Tapos in terms of mortality, nasa 66% lang po. Maganda siyang farming niya kasi ang sabi po niya ay pinapakain lang niya ng azola. At siyempre may feeds, hindi siya nagpapakain ng mga meat. Okay? Yung concept niya dito ay yung malinis na meat, yung ating production niya. At ito naman yung sa video natin, iyan po yung mga red tilapia. Okay? So, abundant po talaga siya ng water. Dito sa lugar nila is Lizada, Torrilabo City. I think Lizada. So, kailan lang may na-vlog tayo na isang farm din na nandito din sa lugar nila at hindi ko alam na may din naka gustong magpakita din sa kanilang farm. So which is si Sir. Hindi naman ginusto pero sinabi ko, Sir, pwede nating ipakita sa public. Yan. Sayang nga po lang kasi hindi namin po na anticipate yung aming lapel kasi nalubat. Ang ganda ng setup, ito guys, yung balon niya dito, yung pagkuha ng talaga ng water is sa lupa lang talaga, sa tapat lang po. Si Sir ay isang retired IT, no, sa dating ABS-CBN dito sa Davao. So palaran tayo, no, na swerte tayo naka-picture sa kanya kasi pinakita niya yung kanyang napipundar. Of course, mahilig talaga siya sa ganito farming. At maganda guys kasi ito, may azula. In-explain pa niyan dyan na mas maganda po yung azula na ang water galing ng fish pan. Pataas po yung mga nutrients papunta ng azula plantation. At ito pa yung isang tip na binigay niya dito para po mas mapadali tayong makapagparami ng azula. Lagyan nyo daw ng 14-14 o yung
tsaka urea. Ihalo na daw nyo doon dyan po sa kanyang pan ng azola. At yung sukat daw dito ng kanyang azola is mga 3 by 6 meters. Yan. So kayo na lang po magbahala, no? Kayo na po magkansya kung ilan pong magkano yung sukat ng gagawin yung pang taniman ng azola. At yan, ang sabi po ni Sir, yung dalawang balde, yung maitim niya nasa gilid namin, in 15 minutes or even 20 minutes, no, kayang ubusin ng yung hito na yan, yung fish na dalag, no. So yan ang maganda kasi gumawa si Sir ng feeder, no, yung pakainan talaga, ang papakain niya sa mga livestock niya nandyan lang sa gilid. So sabi pa niya, hindi siya nagpapakain ng mga meat na kung saan lang binibili. Yan, yung itim na balde na yan ay dalawang ganyan kayang ubusin ng hito na in just 20 minutes o less than pa nga daw. So tinur tayo dito, pinakita ni Sir yung kaibahan po ng duckweeds at azola. Yung duckweeds po yung kanya ni Sir, yung sinabi niya, yan po yung maliliit. Yan, as you can see, maliliit, pandinemo po niya ni Sir. So maliliit po yung duckweeds compare doon sa azola. Ang azola yung medyo mataas, pero maganda itong duckweeds, mas mataas po ang protein compare doon sa azola. Yan, yung medyo maliit po yan ng duckweeds na yan. Yan, maliit. I think mga times 10, no, ang size niya compared sa azola. Yan, mas maganda ang ganun. So ginawa talaga ni Sir na nilagyan talaga niya ng pan. At isa pa sa tip din dito na sinabi niya ay kung pwede yung pang fish pan talaga, yung cellophane, no, pang aqua talaga. Compare itong trapal na ginamit niya, yung blue na trapal, mas maganda yung cellophane na yung pang kung napipicture out nyo yung fish pan na yung pang shrimp, no. Yun po yung gamitin nyo para sa sa maging lagyanan po ng azola. At you can see, nilagyan po yan ng net para hindi masyadong babad ng araw. At tinanong ko din po siya bakit yung azola minsan may mag-brown, no? Mag-brown. Sabi po niya baka kulang daw po na ng nutrients ang water. So from time to time, guys, gawin niyo po, ilubog niyo lang po yung mga abono, no, fertilizer doon sa ilalim ng tubig. Huwag niyo nang hayaan na itapon nyo lang din sa baba kasi masusunog po yung azola kung magkataon na may azola na. So sa ating lahat, kung gusto kayong gumawa ng azola plantation, no, azola para sa inyong mga alaga, so gawin niyo natin to. Yan, gawin natin to. So sayang nga ito dami kami sanang mga tips dito na hindi namin na totally captured yung knowledge po ni Sir na binabanggit. Ang dami talagang tips ni Sir dito. So, enough siguro sa akin, tamang-tama lang po na enough na yung nabanggit niya sa atin kasi may episode pa tayong susunod. This is episode 1 sa ating vlog na ginawa. Nagkataon po na nag-aabot po ang aming intensyon, no, na mag-farming. Yan yung azola na yan. Kasi po, plano po si Sir na mag-itikan, no? Mag-itikan po siya. I-engage po talaga siya ng itik kasi nakikita po niya yung potential ng balot at fresh egg, yung itik kasi may daily activity at daily income. At saka yung mga pananim na yan, gulay na yan, kamote, talbos ng kamote or ano pa ba, kangkong, ay pinapakain din yan dyan sa mismong hito o yung dalag ba'y tawag dyan, no? Yan. So, bahala na kayo kung anong Tagalog niyan, no? So, basta kayo sa amin dito sa Mindanao, hito or hito, no? Basta ganun. So, yun po yung kanyang totally set up sa kanyang compound, no? Naka-fence po, naka-pader. Talagang exclusive po. Minsan nga ginawa talaga niya ng bahay kubo, no? Nandyan yan siya. So, binanggit niya dito kung ilang kilo na po yung na-harvest niya out of 3,000 tons at 3 tons. So,
sabi niya yung 16,000 ba yun yung sabi niya na hito, no? So naka-harvest na siya ng almost 1 ton. So may mga marami pa sa baba. Kaya lang sayang po yung pagpunta namin kasi hapon ito. Supposedly makikita natin yung pag-harvest ng mga hito. Yun. Ang ganda ng kanyang setup din po kasi may water. Ang sekreto din po kasi dito ay may tubig. Yung ano niya, yung source ng water na naka-deep well. 3 drum lang po yung ano niya, mamaya makikita nyo yung dinugtong pailalim, no? Tsaka nilagyan niya ng submersible na di kuryente para po sa source ng tubig. Kaya maganda ang ano niya, maganda yung setup ng kanyang tilapia, red tilapia, kasi yan nga, may sariling tubig. Yan po ang aming pinag-usapan ngayong hapon. So, yan. Sabi ni Sir, tinuro niya yung pag-treat ng Azolla is dapat may abono. Abono. So, hindi siya naglalagay ng mga manure, cow manure. Nilagyan niya yung kung baga enough po yung water diyan galing po ng pan, tapos nilagay niya diyan sa Azolla. Ang healthy, no? Makikita nyo, green na green. Compared nung may isa kasi diyang sa 4 na yan na kahon, may isa diyan na inexperimentuhan niya, nag-experience po siya na hindi yung galing sa fish pan na water. Deep well din ang ginawa niya, pero hindi siya masyadong nagpo-produce. Di ba? Ang Azolla kasi, pag kinuha natin ganyong umaga, pagka kinabukasan, nagta-times 2 na naman agad siya. So, pagka depende po yan sa water o sa nutrients ng tubig na nilagay nyo. So, maganda tong setup ni Sir. Naplanuhan talaga. Basta i-emphasize lang natin po na itong farm na fish pan ni Sir, sa buong structure niya may system. Nandun po yung ipapakain niya, which is yung Azolla, at may mismong source ng water dun sa ilalim talaga, dun siya kumukuha ng supply. Yan, tutortay niya para sa maging patubig dun sa mga fish pan niya. Yung fish pan niya, yan, may gasto niya na umabot ng 70k. Yan. So, sabi niya dito, yung lahat ng sand and gravel dyan lang mismo niyan kinukuha. Yan yung mismo sa butas ng ginawa nilang fish pan. So, tinur tayo. Ayan, yan. Flowing yung water, unlimited, in and out. So, yan. Tsaka may nag-iikot yung buong paikot ng water. Yung sukat na yan, yung sukat nito ay 2.5 meters siguro, I think, sabi niya. So, ito naglalaman ng ilan ba to? 20,000 ba to? Correct me if I'm wrong, sir, ha? Baka napanood na tong ating video. So, red tilapia yan. So, red tilapia. Yan. So, yan yung water at saka may mga aerator sa baba. At yung sa gilid ni Sir, yung taas, yung malakas ang water, iyan po yung pinaka-source ng tubig. Yan. Galing po yan doon mismo sa lupa na nabaon yung submer. Yan po. So, ang galing, no? Ang galing ng pagkagawa nito. Basta, yun guys, ang gasto niyan, 60,000 plus. Yan. At may kubo. Tsaka yung itim na yan, automatic feeder yan. Kusang maglalabas yan ng feeds, may timer yan. Yan, mamaya papakita ni Sir. Tsaka itong tubo naman dito, ito yung boom. No? Mag-harvest na sila. May parang automatic na yan, no? Manual pa rin, pero hindi ka mahirapan na Yan yung tinuro ni Sir is feeder yan. Nilagyan niya ng feeds, modifier yan. Na-modify na niya. Tapos pagka may time, tatapon lang yung feeds dyan. So, yan. Ginawa niya parang talaga. Sabi pa nga niya dito, sabi niya, darating ang panahon, baka
less man na siya, no? Wala na masyadong tao para dire-diretso na po yung technology based na po siya. At ang maganda kasi, no, pagka yung farming natin is may kasama ding technology, of course mas maganda ang harvest at siyempre maganda yung kita. Yan. So sayang nga lang kasi hindi kami nakapaghintay itong time na to kasi pauwi na din kami. At yan, at least na explain din natin. Ulitin natin, no? Sayang yung ating pagka-vlog nito kasi hindi natin na anticipate yung ating lapel na lubat na pala. sorry. So sayang. So sige lang, kaysa susunod may episode pa tayo, no? So ito for sure mas detail pa yon. Yan. So sa mga baguhan guys, so maraming salamat po sa pag-visit sa ating YouTube channel, Itik Farming Davao. Okay, so pag mahilig kayo sa usapan ganito, only here in Itik Farming Davao, no? Pwede kayo mag-subscribe. Yan. So si Sir, former IT, ABS-CBN dito sa Davao. So mahilig siya sa farming. Yan, ayan. So yan guys, sabi niya, tinanong ko siya ilang percent po yung mortality. Sabi niya 6% lang. Yan. So as you can see, itong time na to ay nagpahubas o nagpaano pa sila ng water. Nagbawas sila ng tubig para nga at least after nito mag-harvest na daw sila. Paparating na po yung buyer. So yun po yung aming napag-usapan. And maganda yun at saka malinis yung meat kasi hindi siya naglalagay ng nagpapakain ng mga yung mga kung ano-ano na nasa market. Yan. So guys, ang buong concept talaga ni Sir is yung malinis na karne ng hito. Kasi sabi niya, hindi lahat ng naghihito ay maganda, tapos yung pinapakain nila is hindi healthy, no? Hindi siya healthy, especially kung commercial type, tapos hindi nila inisip yung iba na consumer. Except itong ginawa ni Sir ay naging model din po siya, no? Naging model po siya sa ganitong paghihito o yung fish na dalag ba ang tawag nito. Yan. So sana nga po na kahit paano nakapaghatid tayo ng magandang content para sa inyo. At least kung may mga areas kayo na ganito, may tubig, pati yung lagyan din ng hito or dalag, no? So kumbaga parang integrated farming na, no? Habang may hinihintay ka, meron kang ginagawa na ibang pagkakitaan. This is very good na livelihood, no? Maganda talaga ito kasi nandyan lang, backyard lang po. At saka hindi masyado siyang intensive. Papakainin mo lang. Basta as long as na-prepare natin yung azula like that, no? Azula and of course yung kung ano pang available dyan sa area nyo. Magandang ipapakain sa mga alaga natin. So yun po. So yan, ang in-explain dito ni Sir, ito yung source ng kanyang tubig. Yan, may 3 drum po yan na binaon. Yan yung tubig. Nakabaon din kababad yung submerged, no? Submersible, yung kuryente. 220 volts at 60 watts. Yan, no? Yan ang mechanism. Ganda, no? Yan, at saka 24/7 yung agos ng water. Yan, no? So yan yung pinakita niya na maliit lang talaga yung gadget. Yan, no? Yan, no? Maliit lang yan. Tapos yan, no? Inverter type daw yan, kaya nakapagtipid siya ng kuryente sa patubig niya. Sabi pa nga niya, parang I think 700 a month lang ang water na yan. 24/7 na yan.
Yan. Tapos, pag mag-brand out, sabi niya, yung doon banda sa may poste, may ano din siya, backup na battery ng sasakyan. Para in case, no? Para hindi mapatay yung example, yung oxygen sa fish pan na yan. Sobrang linaw, malinis talaga guys, oh. Inamoy ko nga. Wala talagang amoy, no? Yung tilapia. Ayan, yan yung filter. Baka yung outlet ng water. Diyan. So, parang naka-inbodo yung setup ng kanyang farm. Yung tilapia na yan, naka-imbodo. So, sa ilalim, kung may, di ba, lulubog yung ipot ng tilapia. So, doon siya lalabas nung kanina na binidyo natin. Doon siya nag-i-exit. So, malinis talaga ang walang amoy at siyempre malinaw ang tubig. Indicator talaga yan na malinaw talaga ang tubig. Tsaka malinis talaga. Yan, ang galing ng pagka sit up po, no? Pwede tayong maligo dyan guys, no? Mag-swimming. O di kaya ilagyan natin ng upuan yun sa gilid, tsaka gawin nating pots pa. Kung papayag si sir, no? So yan yung kanyang rest house, no? Ganyan. At saka yung fish pan niya nandyan sa loob ng compound. At siyempre private, no? So hindi tayo makabasta-bastang makapasok unless may pahintulot ni sir. So willing si sir na magbenta ng Azula, no? Kung gusto mong avail ng Azula, comment lang ko kayo sa section comment box natin dito sa ating YouTube. At siyempre may number din tayo, pwede kayong mag-avail ng Azula. Okay, pag-usapan natin. At doon naman sa hito, contact lang din kayo kung gusto nyong malinis na hito, dalag na meat niya, makagaranti talaga tayo na malinis yung maorderan natin ito sa farm ni sir. So magandang i-try natin yung mga produkto ni sir. Yan, oh. So yan po ang aming napag-usapan ngayon, no? May bugat man. Boom. Napano, so pag-ana nimo Ito, wow. dito niya banyira diri. Pababa. Tulog itong banyera, katong Tuyokon lang. banyera. Tuyoko ni mo. Naka ano pa nga na ni? Green asa na? Boom. Boom mo no? Kuyaw eh. Isado rin po. Lindot sir, oh. Para di mo Ayan, so guys, daghang salamat and maraming salamat sa nakapanood nito sa ating content and sana nagustuhan nyo at sana po makapag-subscribe din kayo. Maraming salamat po ulit sa support nyo na palaging nanonood. At shout out po sa lahat po niyan sa ibang bansa. Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa next episode. Bye bye. God bless.